Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Si Topacio may reaksyon. Alam naman nating si Topacio yung tumatayong abogado ni Mike Defensor. Sabi ni Topacio, ang nangyayari daw dito, ginigipit lang daw talaga si Mike Defensor kasi kritiko raw ito ng administrasyon. Ang ginagawa daw ng administrasyon ni PBBM, ginagamit, wini-weaponize, ginagamit na sandata ang NBI para gipitin yung mga kritiko ng administrasyon. Yan ang sinasabi ni Topacio. Sa katunayan daw, ang mga key government positions tulad ng NBI, Ombudsman, pati daw yung DOJ, hawak na daw yan ni PBBM lahat at ang linagay daw dyan ng mga tao, yung mga dogs. Kaya yung ginagawa ni Matibag ng NBI, ni Vida, ni Secretary Vida ng DOJ, ni Ombudsman Rimulya, yan daw ay para gipitin ang mga kritiko ng administrasyon. Yan ang akusa. Kung pinapalabas nila, politika ito. Itong mga kasong ito ay inimbento lang. Former Secretary Defensor, nung una po itong sinampa ng NBI, qualified human trafficking, that's serious. Yes, very serious. Pero kami po ay hindi na kami nasusurpresa sapagkat alam naman po nating lahat na ang NBI na premier investigative institution ng ating pamahalaan ay na-weaponize na. Umpisa nung maging direktor nito si Ginoong Matibag. At kita nyo naman ang ginagawa ng ating pamahalaan, puro kanila ng mga puppets ang nasa mga key government positions, ombudsman, tao nila, NBI, tao nila, of course, yung DOJ, alam naman nating placeholder yon si Secretary Vida. So, unang-una, nakakatawa because of the nature of the charges, pero nakaka-alarma din sapagkat alam natin na ginagamit itong NBI and other government agencies para iharas at gipitin ang mga kritiko ng ating pamahalaan. Sa totoo lang mga kabunyog, kung hindi ako naniniwalang inimbento yung kaso, kasi mayroon namang mga testigo kasi sa kaebidensya eh. Yun ang problema nila Mike Defensor dyan. May ebidensya at may testigo eh. Katulad din ni Marcoleta. Inimbento ba ang kaso kay Marcoleta? Hindi. Siya naman ang nagsabi na tumanggap siya ng 75 million galing sa 3 tao. Kay Mike Defensor, sa isang ang apelyido ay Espiritu at sa isang ang apelyido ay Viray. Kailan niya natanggap yon? January 6, 8, 9 or 10 at 10. Kandidato siya noon. Hindi pa naman dahil hindi pa naman campaign period. Pero congressman siya, si Marcoleta. Therefore, bawal yun. Indirect bribery yun. Pag government official ka, public official ka, tumanggap ka ng gift, indirect bribery yan. Kung walang kapalit yung pagbigay sa'yo. Ngayon, bakit naging plunder? Ilan ang nagbigay sa kanya? 3. Series of acts. More than 50 million. So, ibig sabihin, hindi gawa-gawa yung ebidensya. Hindi inimbento. Ganyan din dito kay Mike Defensor. Hindi naman ito inimbento eh. Ni-raid ng NBI yung KTV bar, yung KTV bar na yon may naabutan ng mga babae, mga 50 to 55. Nang naabutan yung mga babae, mayroong mga gamit, pregnancy test, condom, kung ano-ano, mga pills, kung ano, gamit talaga sa at ito anyang mga babaeng ito, sabi ni Director Matibag, ay mga exploited. Hindi totoo na sila'y may consent. Hindi naman sila pero sinamantala ang kanilang sitwasyon, kahirapan, Tapos meron pa nga mga single mothers. Kapag nagkakasundo yung customer, ayun, mayroon ng passageway papunta na dun sa hotel. Ang may-ari na ng hotel, sila Mike Defensor din, yung kanilang korporasyon. Ngayon, hindi ito sole proprietorship, korporasyon. Pero ang may-ari ng korporasyon, ang majority shareholder, sila Mike Defensor.
Kaya sabi ni Matibag, ano lang yon, sila pa rin ang may control niyan. Saka sila Mike Defensor, sila ang nagpapatakbo kahit nung KTV bar. Mayroon daw silang mga ebidensya niya. Diyan pumapasok ngayon yung human trafficking. Bakit naging qualified na wala ng piyansa? Dahil nga sindikato eh. More than 3 ang involved. Pamilya na nga eh. Bakit ano pa? Large scale kasi ang biktima more than 3 din. 50 nga, 50 plus nga yung naabutan. So yan mga kabunyog. Ngayon sabi ni Topacio, hindi, ano lang yan, panggigipit yan. Talagang ang gamit ni Matibag ay i-weaponize ang NBI, sabi niya. Hindi na daw kagalang-galang ang NBI. Hindi, sa totoo lang, itong reklamong ito ni Topacio sa ni Mike Defensor, panahon ni Duterte, ganun din naman ginagawa nila, di ba? Mas malala pa nga nung panahon ni Duterte. Kasi nung panahon ni Duterte, halimbawa kay Laila de Lima, yun, obvious may politika. Aside sa may politika, mga kabunyog, mga kababayan, aside sa may politika, yung ginagawa ni Duterte noon, lalo kay halimbawa dun kay de Lima, inimbento talaga ang kaso, gawa-gawa ang mga testigo at ebidensya. Yun ang inimbento. Pero itong kay Mike Defensor at kila Marcoleta, hindi inimbento ang kaso at hindi rin inimbento ang mga testigo. May politika ba? Ay malamang may politika yan. May politika yan. Pero ganyan talaga ang buhay eh. Ang buhay ay weather lang. Alam naman yan ni Topacio, alam din ni Mike Defensor yan. Panahon naman ni GMA, ginagawa din nila yan. Panahon ni Duterte, ginagawa nila yan. At mas malala pa nga panahon ni Duterte, nag-iimbento ng testigo at mga ebidensya. Dito wala, hindi naman dito nag-iimbento ng Ngayon, ang depensa ni Topacio, napanood ko yung interview sa kanya. Papatunayan daw nila na walang kinalaman si Mike Defensor at ang kanyang pamilya doon sa operation na yon. Yung operation ng KTV, wala siyang alam doon. Yan ang depensa ni Mike ni Matiba ay ni Topacio. Bakit? Ang mayroon ba doong KTV bar sa establishment na pag-aari nila Mike Defensor? Sangkot ba siya doon? May sinight siyang kaso nung panahon daw. Si dating senadora Jambi Madrigal, mayroon din daw establishment. Pinaparintahan din. May naglilis, may nagrerenta. Ni-raid daw yun, tapos nakuna ng drugs. O ngayon, involved, pwede mo bang kasuhan si Jambi Madrigal doon? Sabi niya, hindi pwede yun. O ganyan din daw kay Mike Defensor. Ano namang pagkakaalam ni Mike Defensor daw? Sabi ni Topacio, doon sa operation ng KTV bar, nagre-renta lang naman sa kanila yun. Doon, yan yung confident na depensa niya nila Mike Defensor at saka ni Topacio. Pero sabi ni Matibag, hindi totoo yun. Si Mike Defensor daw, aktibo doon sa KTV bar. Nandun siya lagi, mini-meeting yung mga tao. Sila talaga ang may-ari at mayroong mga testigo daw silang ipipresent. Yan. Anyway, malalaman natin, ang bola ngayon ay nasa DOJ na. Kasi ang trabaho lang naman dyan ng NBI, mag-imbestiga. Dahil lumabas sa investigasyon nila ang ganon, i-file nila yung kaso. So, nandiyan na ngayon sa DOJ. So, ang DOJ naman, due process, papadalhan ng sumpina si Mike Defensor at yung iba pang respondents. Magbibigay sila ngayon ng counter affidavit. Pagkatapos niyan, i-evaluate ngayon ng prosecutors ng DOJ. Kung yung bang sagot nila Mike Defensor ay matibay. Pag nakita ng prosecutors o ng piskal, mahina naman tong kaso na to, i-dismiss yan. Pero pag nakita ng prosecutor, may basihan nga, prima facie evidence. At kapag final itong kasong ito, malaki ang tsansang makukonvict ito. Ipa-file na yan ngayon. Yan yung hinihintay natin. So ang hihintayin na natin dyan ngayon, yung desisyon ng piskal. May prima facie evidence ba? May probable cause? May reasonable certainty of conviction. Pag sinabing mayroon, file yan sa RTC. RTC sa Pasig. Alam nyo, natatambakan ang kaso sa RTC sa Pasig ng qualified human trafficking. Ay di ba,
ang qualified human trafficking din ni Kibuloy doon din sa RTC sa Pasig. Yung qualified human trafficking din ni Rocky doon din eh, di ba? So natatambak ang kanilang qualified human trafficking. Tapos ito na naman. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.